ako? Kaya ba hindi ka masaya? Hindi Siyempre masaya. Kaso dahil aalis ka na sa hotel, baka hindi na kita makita masyado. Hindi ko alam ba't ako natatakot. Siyempre hindi ako aalis. Katrabaho mo? Sige, mali na ako. Pero isipin mo naman ang sarili mo. Alam mo ba ang chismis nila? May social climber na inaahas ang director. Tama na. Hanapan ako ng tiyan na magugustuhan ko. Oo, bakit? Baka narinig niya ang usapan na yun. Tapos nag-research na siya. At alam mo ba, gusto ko itong tiyan na ito, ha? Okay lang sa'yo? Anong sinasabi mo? Kasi napakaseryoso mo, hindi ka naman ganyan. Huwag namang masyadong seryoso. Tama naman. Buti hindi ka nagalit. Ay, hindi na talaga. Di ba, para sa akin ang surprise party kagabi? Ngayon, nagsusorry ka. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Dapat din ako mag-sorry sa'yo. Ang totoo, nainis ako nung nakita ko kayong dalawa ni Jamie na hindi ko alam kung paano ako magre-react sa ganung sitwasyon. First time din na may ibang taong nagpakapagod. Sabi niya gusto niya ako bilang isang salesman. Nagalit siya dahil nagsinungaling ako sa kanya. Hindi niya ako mapatawad nung una. Okay lang yun. Mukha naman siyang mabuting babae. Okay ba siya sa inyo? Well, mukha rin siyang honest. Kaya gusto ko siya. Mahirap siguro lumaki ng walang mga magulang. Buti nakapagtapos ka. Mahirap nga po. Katoliko kasi yung bahay ampunang tinuluyan ko at napaka-stricto nila. Kaya bata pa lang ako, natutunan akong tumayo sa sarili kong mga paa. Sabi ni Marco, masyado kang uptight at nagmamatigas sa ilang mga bagay. Hindi naman po sa ganon. Hirap lang po ako mag-open sa mga taong kakikilala ko lang. Nahirapan din nga po ako mag-open up kay Marco nung una. So nag-iingat ka sa mga tao? Medyo po, pero pwede naman kayong maging komportable sa akin. Darating din tayo dyan. So paano? Maiwan na kita. Siya nga pala. Ito ang business card ko. Ipaalam ko kay Emily to. Mabuti. Ang laking abala na nga na pinuntahan ko pa siya dito dahil ayaw niya akong tawagan. Pero alam mo, may kutob akong magkikita pa ulit tayo. Ang gara talaga ng office mo. Pasensya ka na, ha? Ang dami kasi ng tanong namin. I hope you're okay. Wala po yun. Sana hindi po ako nakaabala sa inyo. Ano ka bang bata ka? Anyway, pumunta ka uli dito. Nag-enjoy ako ngayon. Salamat sa'yo. Nag-enjoy din po ako. Ihahatid ko na po siya. Mag-iingat kayo. Sige po. Ano? Hindi mo siya gusto? Hindi. Worried lang ako dahil laki siya sa ampunan. Alam ko ang ibig mo sabihin. Pero masayahin siya bata. Natutuwa ako dahil lumaki siya matino. Sana nga tama ka. Just think positive. Napagod ka ba? Teka, kamusta ako kanina? May mali ba sa kilos ko? Wala naman. Ang bait mo nga eh. Mabuti naman. So ano,
Galit ka pa ba sa akin? Well, hindi pa ako sigurado eh. Anong ibig mo sabihin? Importante sa akin ang laman ng puso mo. Hindi yung estado mo sa buhay. In that case, wala tayong problema. Dahil sure ako sa feelings ko. Magtiwala ka sa akin. Please. Susubukan ko. Huh? Ang weird. Sure akong nilagay ko yun dito. Nasaan na yun? Naku, magsisimula ng construction bukas. Sino yan? Sino yan? Sino ka? Ay! Kayo pala, Chairman Jiang. Magandang gabi. Oh, thank you. Pasensya na kayo, nagtatrabaho kasi ko. Ang gulo ng bahay, sorry. Huwag ka mag-alala. Ako nga yung pumunta ng walang pasabi. Gusto ko sanang makausap si Emily. Hindi ko siya makontak. Ah, ganun ba? Pasensya na. Naku, okay lang po yun. Uminom po kayo. Thank you. Kahit kinakabahan ako kanina, nag-enjoy ako ng sobra. Ako din. Ingat ka sa pag-uwi. Ihatid na kita sa pinto. Naku, okay lang. Hindi na kailangan. Gusto talaga kita ihatid. Okay lang, wag na. Huwag ka na mahiya. Ano, halika na? Okay. Mukhang sa itsura niyo pa lang, masasabi kong napaka-importante ng ipinunta niyo rito. Sandali, may nangyari po bang masama sa hotel niyo? Wala naman. Iba ang pakay ko. Actually, gusto ko talaga si Miss Emily Jiang. Nagde-date na nga kami ngayon eh. Pasensya na po, Chairman. Nasurpresa naman po ako doon. Okay lang. Ganyan din naman ang magiging reaksyon ng iba kapag nalaman nila. Naisip ko lang kasi hindi ko pa pala siya gaanong kilala. Na-frustrate ako. Kaya ako napapunta dito, Jamie. Dahil hindi kami pwedeng makita sa publiko. Alam kong nahihirapan siya sa relasyon namin. Naawa ko kay Emily. Siguro, iniisip niya wala akong pakialam sa feelings niya. Naku, Chairman, I'm sure na naiintindihan din ni Emily ang sitwasyon mo.